Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, gaano kasipag itong magpinsan. So, anong klaseng sipag? Hindi yung sipag sa trabaho. Sipag sa paggastos sa pera ng taong bayan. Grabe! Mga anito, mga laki sa layaw. Mga asyong aksaya. Ito po sa CNN News. Office of the President spent 4.5 billion in confidential intelligence funds in 2022. 4.5. Grabe. So, ito po, ang basihan nito, ang report, news na ito is COA report. Noong 2022, yung Annual Financial Report o National Government Agencies. Ayan, nakalagay, ang opisina ng ating Pangulo, ang expenses niya sa confidential is 2.25 billion. Yung kanyang intelligence fund is 2.25 din, kaya 4.5. I-compare natin sa ahensya na yan talaga ang mandato niya is mag-gather ng intelligence, national security. Yun po ang DND-AFP. So, magkano ang gastos ng DND-AFP sa Confidential Intelligence Fund? Okay. Ang confidential fund ng DND or AFP is only 37.4 million pesos. So, percentage-wise, kung i-compare mo sa confidential expenses ng Pangulo, wala pang 5% siguro ito. Napakaliit ang gastos ng DND-AFP sa kanilang confidential funds. Sa intelligence fund naman, ang ating DND-AFP is 1.7 billion pesos. So, total na gastos ng DND-AFP is only 2 billion noong 2022. Sobra pa sa kalahati ang gastos ng ating Pangulo. Kaya sabi ko sa inyo, super sipag. Maggastos. Ay, nako. By the way, baka tinatanong nyo, ano ang kaibahan ng confidential fund sa intelligence fund? Ang confidential fund is more on surveillance activities. Yung intelligence fund, more on gathering of information by uniformed personnel. So, ako, nung nasa serbisyo pa ako as a commander on the ground, yan, nabibigyan kami ng intelligence fund. Ibibigay ko sa aking intelligence officer. Yung intelligence officer, bibigyan din niya yung mga intelligence sergeants o mga civilian assets. Yan, allowance, pagkain, bayad ng information. Kaya, nalalaman namin ano ang activities, ano ang plano ng CPP, NP, NDF. Kaya, napaka-importante po na meron tayong intelligence fund. Hindi ako nakahawak ng confidential fund. So, yun po ang kaibahan. So, hindi ko maisip-isip. Office of the President. Well, siya ang Commander-in-Chief. Siya ang overall in charge sa national security. Kaya lang, hindi naman siya ang nag-gather ng hindi naman siya ang nagso-surveillance. Iba pa ang Kasi meron din tayong National Security Council. Iba rin yung expenses nila.
Meron din tayong National Intelligence Coordinating Agency. Iba rin. Kaya, ito yung mga ahensya na talagang gumagalaw, man on the ground, NICA, NSA, DND, AP, of course, kasama na dyan ang PNP. Kaya lang, mas maliliit po ang gastos ng mga man on the ground kaysa yung man on the Malacanang. Kaya, palakpakan natin ang ating presidente. Salamat po, Mr. President, sa inyong sipag, sa paggastos ng pera ng taong bayan, sa pag-gather nyo ng intelligence, sa pag-surveillance ninyo. Dahil, tanong, yun bang trabaho ninyo? Hindi naman masama na meron siya. Kaya lang, di ba nakakahiya na ang laki yung kanya, tapos mas maliit yung mga man on the ground? Wala na yun. There is something wrong sa kanyang moral leadership. Kung ako pa ang Pangulo with that, bawas-bawasan ko ang aking Intel confidential funds at dagdagan ko yung nasa man on the ground. Okay, punta naman tayo sa kanyang pinsan. Kasi, ang pinsan niya, mas malaki pa ang gastos. Sa COA report na pag-alaman, merong 4.9 billion extraordinary expenses si Speaker Martin Romualdez noong 2022. Talo niya ang kanyang pinsan. 4.9 ito eh. So, ano itong extraordinary expenses? According to attorney, ex-congressman Roque, mas masahol pa itong extraordinary expenses kaysa sa confidential intelligence fund. Mas madali itong gastusin. Okay? Ito, personal experience ni ex-congressman attorney Roque. Pirma lang siya ng certification. Anong sabi niya? 700,000 a month daw ang binibigay sa kanya noon. Pirmahan mo lang. Yun na, clear na yun. Liquidated na. Ganon kadali maggastos ng pera sa Congress. 700,000 a month? Grabe. So, ano ngayon? Now, connecting the dots, naintindihan ko na bakit naghihirap ang ating kababayang Pilipino. Dahil, hindi sa pobre tayo. Nagiging pobre ang Pilipino dahil sa mga politiko na katulad nitong si Romualdez, katulad nitong PBBM, na walang malasakit sa taong bayan. Sana mag-aral ng history itong PBBM at Romualdez na ito. Okay. Speaking of history, yung example ni late President Magsaysay. Ayaw na ayaw niya ng ganito. Example, kapatid ni President Magsaysay nasa San Fernando, La Union. Nabasa ko ito, history Nasa Wallace Air Base, San Fernando, La Union. Mayroong Air Force plane doon. Yung piloto, nalaman niya, nandun ang kapatid ng presidente. So, inoffer ngayon ang makisakay kasi kapatid ng presidente. So, yung kapatid ng presidente, sumakay. Kasi, pabalik ang Air Force plane sa Manila. Nalaman ni President Magsaysay, galit na galit. Pinatawag niya ang piloto, pinatawag niya ang kapatid niya, pinatawag niya ang National Treasurer. So, anong nangyari? Doon sa Malacanang, sa kanya opisina, sabi niya sa kapatid niya, next time, do not use government, kasi di ba for official use only
ang mga sakyanan o eroplano. Government property should be used for official use only. Ang kapatid niya, hindi man siya government official. Galit na galit si President Magsaysay sa kapatid niya. Next time, wag mo akong ipahiya, wag mo akong idamay. Ayoko yung ganyan. Sabi naman niya sa piloto, kahit kapatid ko yan, for official use only, ang eroplano na yan. Hindi official itong kapatid ko. Bakit mo pinasakay? Ganon. Then, sa National Treasurer. Okay, sabi niya, i-compute mo, magkano ang pamasahe ng eroplano from La Union to Manila? You deduct my salary. Wow! Kaya during those times, Magsaysay, yung mga sumunod na presidente, hanggang kay Marcos pa, yun po yung mga golden years natin. Marcos Sr. Dahil ang korupsyon, menos pa ang korupsyon noon. Talagang public service. Ngayon, wala na. Ang mga Pera de los Buenos, may mga matitino rin, kagaya ni Tatay Digong. Matino. Simple lang kung kumain, munggus-munggus lang, bulad-bulad lang. Hindi katulad itong presidente natin ngayon, Speaker of the House. Mga laki sa layaw, maluho, panood ng Grand Prix, kare sa Singapore, pera ng taong bayan ang ginagastos. Sabi. So, ayan po. Nabudol po tayo. But, yan po ang buhay. Hintayin na lang natin ng 2028. BP Sara, ilalampaso niya yung Speaker of the House na yan.